morning mga ka-Berks. What's up mga ka-Berks? Sen, magandang araw, tanghali at gabi. Madilim pa dito. Saan na kayo sa sulok na mundo mga ka-Berks? I hope magandang araw nyo today. Maambon mga ka-Berks. Suot ko ulit itong hood. So yun mga ka-Berks, good morning sa inyong lahat. Sana ay masaya kayo ngayong araw habang nanonood sa vlog natin. Yan. Papasok na tayo, malamig na dito sa amin. Noong nakaraang araw, nag-snow na. Ulan na ng snow. Pero ano lang, konti-konti lang, hindi naman talaga buhos pa. Kasi kita nyo, yan, tunaw na. Yan. Kasi nasasabayan siya ng ulan eh. Kaya natutunaw yung snow. Nakikita niyo ba ako? Parang against the light tayo. Ayan. Madilim pa kasi dito mga ka-Berks. Ano pa lang, alas 6 ng umaga ngayon. Pasok tayo sa work. Medyo late na tayo kasi wala na tayong golf course. Sakto lang tayo sa oras mga ka-Berks. At medyo sakto din ang tulog natin. Hindi na tayo sobrang aga. Nakakapahinga tayo medyo mahaba-haba ngayon kasi wala na yung golf course natin. Back to ano na tayo, normal schedule yung dati. Ayan, nakita nyo. Malamig. Yung mga nakarang araw nagpo-frozen na eh. Nagdi-negative na yung temperatura mga ka-Berks. Ayan. Hindi ginaw si snow. Moist. Up, yeah. Si Jen, wala siyang pasok ngayong umaga. Pupulog pa siya mga ka-Berks. Hinayaan ko lang siyang matulog kasi wala naman siyang tatrabawin, wala naman siyang pasok, so magpahinga siya. Mamaya lang gigising na yun, magluluto, tsaka ewan ko kung nakapaglaban na siya. Ay hindi pala, nagsalang pala akong damit kahapon bago kami umalis pumunta sa trabaho. Ay, buhay natin mga ka-Berks. Kahit pa paano nakakapahinga tayo ngayon kasi wala yung golf course natin. Kaya lang syempre bawas yung trabaho natin mga ka-Berks, bawas ang sasahurin. Pero okay lang yan. So yun mga ka-Berks, papasok muna ako. Update ko na lang kay mamaya dun sa start dun sa tusula sa work natin. Antay na tayo lumiwanag para makita nyo na maayos yung mukha ni ka-Berks. So yun, see you later mga ka-Berks. Dito na tayo mga ka-Berks. Yan. Shoutout pala doon kay Ma'am Katrina. Ayun, nag-order ng siopaw sa atin. Yung isang araw pa. Yan, ngayon ko lang siya na shoutout. Yan, thank you mama sa pag-order. Sana huwag kang magsawang mag-order. Order lang ng order. I-siopaw natin mga ka-Berks. Kahit paano may nag-order naman. Natutuwa kami din dyan kasi kahit paano extra income yun, di ba? Kahit na pakonti-konti, pag naipon madami yan. Sabi nga ng inchik, di ba liliit kita, pero pag naipon malaki kita. O di ba? Parang nagiging inchik na ako mga ka-Berks. Tingnan nyo, oh, malapit ako maging inchik. Oh. Ayun mga ka-Berks, dito na tayo sa work. Tahimik dito sa pagtatrabahuan ko eh. Di gaya nung unang na-duty ako dito, laging maingay kasi laging busy yung mga tao. Pero nung nagpalit na ng company, yan, tahimik na lagi. Ay ko, gusto ko na itong sarado pa. Ikot tayo sa kabila.
Ay, hindi na ako masyadong ano ngayon sa laging inaantok kasi medyo ano na tayong umuwi eh. Pumapasok eh. Medyo late na ng kaunti. Pero maaga pa din. Pero hindi na natin kailangan gumising ng maaga. So yun mga ka-Berks, dito na tayo. Yun, sarado pa yung roll up eh. Hindi makapasok dun. Hello. Kumusta? Orasto. Yan. Tapat lang tayo ng ano. Ayusin ko na yung mga dadaling ko mga ka-Berks. Gagamitin ko. Update ko kayo mamaya. One eternity later. Yan. Pauwi na tayo mga ka-Berks. Ay. Kailangan tingnan niyo yung langit. Napaka malulam. Madilim yung langit. Pero sikat yung araw dito. Sa banda rito. Kaya na. Sabay araw. Di ba kita? Yan. Tirik yung araw. Yan. Uwi na tayo mga ka-Berks. Tapos na yung duty natin. Hello snow. Ayan. Nagmula ng snow. Pakunti-kunti. Pantan nyo. Ayan. Nagupis ang umulan. So yun. Ay. Pasok muna tayo. May share muna ako bago tayo umuwi. Wala lang. Tutuwa lang ako. Kaya may share ako. Yan. Saan ko ba ilalagay yung camera natin? Ito na lang. Hawakan ko na lang dito. Yan. Ayun. Share lang. Kasi kanina mga ka-Berks. Ito, ano ko lang to ha. Sariling opinion ko lang tong ikukwento ko na to. Kasi kanina kumakain ako. Ako yung siopaw. May bawang kasi ako siopaw. Tapos habang kumakain ako, yung utak ko, yung isip ko, lumilipad. Kumakain ako siopaw. Tapos meron kasi ako dito isang kaibigan na babae. Si Auti. Shoutout kay Auti. Kung nanonood ka man. Pero sa tingin ko hindi. So shoutout sa kanya. Finish yun na babae. Simulat sa po na nag-duty ako dyan. Naging kaibigan ko na siya. Saka yung isa pa si Yani. Yung lalaki. Dalawa lang naman sila dyan na close ko eh. Ay isa pa pala yung isa si Katja. Tatlo sila yung nasa info. Kasi yun magagaling mag-English yun mga ka-Berks. Kumbaga kaya nakakakwentuhan ko sila kasi magagaling sila mag-English. So yun. Kumakain ako kanina ng siopaw. Habang nanonood ako ng news dyan sa atin sa Pilipinas. Tapos napansin niya, lumapit siya sa akin. Hindi ko siya napansin na dumating siya kasi doon ako kumain sa may pantry, yung kainan nila. O dumating siya. Sabi niya sa akin, hey, sabi niya, good morning, sabi sa akin. Oh, good morning kasi lagi ako binabating good morning nun. Are you okay? Sabi sa akin. Sabi ko, yes, kako, I'm good, kako sa kanya. Kasi napansin daw niya parang nawala ako. Tahimik ako kasi nasanay kasi sila na pag nakikita ko sila, binabati ko lagi ako nakangiti. Sabi ko sa kanya. And then na-share ko sa kanya yung napanood ko sa news sa atin, yung corruption. Sabi niya, ay bago pa pala yun, kinumusta muna pala niya ako kung kumusta yung pamilya ko sa Pilipinas kasi di ba yung bagyong Uwan tsaka yung Tino. Kasi mga ka-Berks dito, international news, nakakapanood din sila ng balita dito kung ano yung update sa Pinas. Kumbaga, kasi unang-una may Finland Embassy dyan sa Pinas. Kumbaga, nakukuha din ng mga international news kung ano man nangyayari dyan sa atin. Kaya sabi niya, tapos, yun, sabi ko, I'm okay kako sa kanya, kwento ko. I just feel sad kako for my country because of corruption, sabi niya. Yes, sabi niya, I know. Sabi niya kasi nakakapanood din sila, mga updated din sila sa news, sa mga corruption dyan sa atin sa Pinas. International news. Sabi niya nakakalungkot nga, sabi niya kasi nakikita nga doon niya na rampant yung corruption sa atin. Imagine niyo mga ka-Berks ha, Finnish people yung nagsabi ng ganon
na rampant yung corruption sa atin. Kumbaga, dito sabi niya sa Finland, meron ding corruption dito kanya, pero hindi ganun ka big scale yung corruption. Kasi dito, madaling matrace, at pag na-trace, sigurado makukulong, sabi niya. Kaya dito, sabi niya, kung may corruption man, hindi ganun kalaki. Which is totoo naman, mga kaberks, na nararamdaman naman namin dito na totoo naman na walang masyadong corruption. Kasi kahit sa bansa naman, meron talaga yan. Kumbaga itong sinakwento ko sa inyo is personal opinion ko lang to, ha. Kasi di naman ako na tao sa politika eh. Tapos, nakukwento ko lang naman sa inyo. Sabi niya, yes, sabi niya. Sabi ko kasi nalulungkot ako kasi ako bilang isang Pilipino ako. Nakakalungkot na yung mga pondo sana ako para sa project, sa flood control sa Pilipinas, sa mga road project ako sa kanya. Hindi napupunta sa tamang puntahan, which is napupunta lang sa bulsa ng mga politiko sa amin kako. Mga greedy na politiko sa Pilipinas kako sa kanya. Nakakalungkot kako kasi nagsasuffer. Yung mga kababayan ko doon, yung countrymen ko na maliliit, kumbaga, hindi rin masyadong ganun pinagpalak. Sabihin na natin nasa lang tayo, level lang. Hindi tayo mahirap, hindi tayo mayaman. Ganon. Tapos sabi ko sa kanya, sa Pilipinas, kahit mayaman ka, mahirap ka, pagka talaga kalamidad ang umatake doon, wala kang magagawa. Ako sa kanya, yes, sabi niya, nakakalungkot lang ako na yung mga politiko sa Pilipinas ay politician. Hindi naman lahat ng politician, meron lang mga mangilan-ngilan na talagang mga kurakot, sabi natin kurakot, ay talagang naaatim ng mga concession nila na magnakaw sa pera ng bayan. Kasi yung nakita ko, kasi yung mga kaberks, kami kahit nandito kami sa Finland, nakaka-stress din pagka nanonood ka ng balita, lalo na yung nakita mo yung pera doon sa may billiard table, na ang sandamakbak na pera. Imaginein mo yun, pagpaparty-partihan ng mga buhaya sa Pilipinas. Ay nako. Hindi ko din kasi ikumpara yung dito. Kasi dito kami taxpayer, mga kaberks. Kasi siyempre nandito kami nakatira, dito kami nagtatrabaho. Kumbaga dito na kami. Kumbaga siyempre hindi mo maalis sa amin na maikumpara yung sistema dito saka sistema sa Pinas. Dito kasi mararamdaman mo talaga yung pagiging taxpayer mo. Dito, siyempre, sa mga anak ko na lang, libre sila sa school, sa healthcare, libre. Gaya ko, pag magpapacheck up kami, minsan sagot ng company, minsan pagka public, libre yun. Saka nararamdaman namin sa mga, although kasi dito, wala masyadong baha, wala masyadong lindol, pero yung mga project, yung mga kalsada, mabilis yung action nila. So yun lang mga kaberks. Wala tayong pinapanigan kung ano mang politiko, position. Wala. Na-share ko lang sa inyo kasi kanina napagkwentuhan lang namin ni Yauti. Na updated din siya kung ano yung nangyayari sa Pinas kasi kinukumusta niya yung family ko. Sabi ko, okay naman yung family ko, safe naman yung lugar namin. Kaya lang ako, some parts ng Pilipinas talagang apektado ng baha ako. Flooded especially ako Cebu. Saka yung Davao ako sa kanya, some part ng Mindanao ako sa kanya. Although hindi naman niya alam kung ano yung sabi ko lugar, umuoo na lang siya. Siguro napapanood din niya sa news. Ayun lang, na-share ko lang mga kaberks. Buti pa nga sila mga kaberks, nakakatuwa kasi concerned sila sa Pilipinas. Kasi although hindi naman sila nakatira doon, sabi ka niya, madati ang araw, aangat din ang Pilipinas. O di ba? Ibang lahi pa yung nagsabi sa atin na ang Pilipinas darating ang araw, aangat din. Sabi ko nakakita naman ako ng hope kako na kasi kagaya niya may mga nag-i-start ng investigasyon, may makukulong. Sana nga tuloy-tuloy, di ba mga kaberks? Ayun lang naman yung gusto natin para sa Pilipinas eh. Sa mahal nating bansa. Kahit na nandito kami sa Finland, syempre, mas gusto pa rin namin sa Pilipinas pagka kami nagkaedad na ni Jen. Pagka kami magre-retire na, mas gusto pa rin namin mag-stay sa Pinas. Yun lang mga kaberks. Na-share ko lang. Mag-iingat kayo palagi. So, sana
Ito, ano na, personal opinion ko ito mga kaberks ha. Kumbaga, wala akong ano. Nagkwento lang ako. So yun lang mga kaberks, mag-drive na ako, uuwi na ako. Nakaabutan pa ako ng ulan kasi malulam. So see you later na lang sa bahay mga kaberks. Bye-bye. A few moments later. Yun o. Ito na tayo sa bahay mga kaberks. Yun yung frozen no. Malamig. Yan. Tapos may mga naglalagay na sila ng number sa mga saksakan namin. Na-move yung parking ko ng isang ano 41 ako eh. Yung na-move ako ng isang ano, isang ganito. Ano tawag diyan? Isang slot. Tapos yan, meron na din hagdanan dito. Ganito pala yung ginawa nila. Bakal na yung hagdanan. Di ba? Ayos na. Pag nag-snow, may hagdanan na. Saka doon, sa kabila, sa tapat na meron na rin hagdanan. Tapos may railings na din. Di ba? Ayos na yung parking namin. Magkano kaya yung babayaran namin ito? So yun mga kaberks, may idadagdag ka pala akong share ko. Iko sa kanya. Yun. Continuation to nung kwento ko kanina. Naalala ko lang habang nagdadrive ako eh. Kasi kanina habang nag-ano kami, nagkukwentuhan. Tapos na kami mag-usap. Naghanap ako ng video sa YouTube na yung mga Pinoy na yung ginagawa na lang katatawanan yung mga baha. Sa YouTube Filipino versus Typhoon gano'n. Tuwan-tuwa siya kasi sabi niya kahit na daw ano yung pinagdadaanan natin mga Pinoy, nakakahanap pa rin tayo. Kaming mga Pilipino ako, kahit na ano man yung pinagdadaanan ng bansa natin, yung bagyo, typhoon, earthquake, nakakahanap pa rin kami ng paraan para maging masaya, or we can still find a way to be happy. Lista nyo yun comment down below nyo kasi gagamitin ko pa sa mga susunod na vlog ko. Yung mga English ko comment down below para di ko makalimutan. So yun lang mga ka-perks. Joke lang yun yun lang, sabi ko sa kanya na kami mga Pilipino ganun talaga kami, na nakakahanap ng paraan para ngumiti. Kasi napapansin nga niya, I know, kasi alam na naman na masayahin kami mga Pilipino, kasi nakikita niya sa akin lagi ako nakangiti. Tapos sabi ko sa kanya, kung ang Finland ay happiest country in the world, kasi laging consecutive yan mga kaberks, taon-taon, happiest country in the world ang Finland. Sabi ko, ang Pilipino happiest people in the world. O diba? Totoo yun mga kaberks, kasi kilala tayo mga Pinoy bilang masasayahing tao. Diba? Kahit na ano pang pinagdadaanan nating dilubyo sa Pilipinas, bagyo, earthquake, lindol, earthquake, lindol na nga rin pala yan. Basta, kung ano man yung pinagdadaanan natin, nakakangiti pa rin tayo. Kasi nga, palaban tayo mga Pinoy, mga kaberbs. Ano man ang pagdaanan natin. Masyado na ako nagiging So yun lang mga kaberbs. Dito na tayo sa bahay. Akit muna ako sa taas at nagugutom na ako. So yun mga kaberbs. Yung mga pagkukwento ko sa inyo, ano ko lang yun personal opinion ko lang yun. Huwag nyo masyadong siniseryoso. Pero totoo yun mga kaberbs. Totoo yun na mga sinabi ko. Totoo na huwag niyo masyadong siniseryoso. Baka mamaya ay magalit kayo sa akin mayroon pala kayong ano. So yan mga kaberbs. Ayan. Oh, muulan mga kaberbs. Yun ang lakas ng snow. Alright. Yan na. Namuti na agad mga kaberks. Grabe. Mamaya pag uwi ko niya, namumuti na ng buong Finland. Kain na tayo mga kaberks. Dito na ako sa bahay. Kagigising lang din Jen. Nabuta ko siya natutulog. Pasensya na, maingay nagpapeta akong tubig
Ayan ang ating food. Ayan, no? Pritong tilapia. Tsaka yung pritong, ano may tawag doon? Tofu. Opo. Tsaka itong ulam namin kahapon. Ano ba? Kagabi ba yan? Ako. Kahapon pa kasi ito pa yung binawang ko kahapon eh. Yung tokwa. Na may mushroom at Tsaka yung bean sprout. Ano may tawag doon? Toge. Toge. Yan. So yun mga ka-berks. Kakain lang kami ni Jen. Samahan nyo kaming kumain. Tapos pala, ito, napapansin nyo. Iba na yung settings ng lamesa natin. Iginilid uli namin ni Jen para lumuwag dito. ito talaga yung original. Yan talaga yung original na settings ng lamesa namin dati. Ipinaganon lang namin para maiba. Pero, napagtanto namin, mas maluwag to. Yung ganyang settings. Kasi, apat lang naman kami, sinagad namin lamesa doon. Wala naman kumakain doon eh. Para hindi din nasasagi yung mga orchids ni Jen. Ay, medyo lumuwag na kami dito. Hindi na namin babaguhin yan. Ganyan na lang yan. So, yan. Kakain muna kami mga ka-berks. Madami na ako sinasabi. Si Jen nauna nang kumain. Ayan. Kain tayo mga ka-berks. Samahan nyo kami. Maginaw. Maginaw talaga. Malapit kasi ako dito sa tayo. Ayan. Ay, wala ako naman. -4. Oo, frozen sa labas. Hindi pa mga ka-berks. Pinakita ko sa inyo kanina yung mga sasakyan doon. Frozen yung Ang lamig. salamin. Ang lamig. Kain tayo. Let's eat. Sarap tong ulam, oh. Pritong tilapia. Nahantay ko. Siguro hindi siguro nagising na maaga si Bella. Bakit? Ay, Kasi na. sabi niya nun, kung maaga magigising si Bella, pupunta siya dito. Si Julie, sinasabi niya mga ka-berks. Si Papa, Hintay ko si Julie eh. nakatulugan na niya kaya hintay kay Julie. Kasi dadaan si Julie dito kasi bibigyan niya ng siopaw. Sabi ko pumunta dito eh. Malaki itong tilapia na to eh. Dito na tayo. Gusto ko yung dito sa may tiyan. Diyan. Alam mo, may munggo pa tayo doon. Luto natin. Friday na lang. Bukas na lang. Natin. Andun sa freezer yung Hindi pa ubos? Leftover? Oo. Dami-dami niyo eh. Busin muna natin to. Gusto mo, painit ka? Marami Frozen pa yung na leftover na ulam, mga kabers eh. Ang laki ng tinik. Kaya nga, ito tinato. Hakatakot ng tinik eh. Nakatakot. Ang lalaki ng tinik eh. Pabumara sa lalamunan eh. Alam niyo mga kabag, si Sam hindi na kumakain ng isda. Kasi, Simula nung natinik siya nung 4 years old, no? pansinin niyo pala, yung upuan namin. Ayan. Familiar ba sa inyo yung upuan, mga kabers? Yung ginamit ko. Bigay ni Julie yung mga upuan na yan. So, thank you kay Julie. Dinonate niya yung mga upuan niya sa amin. Kasi, nagpalit siya. Saka, nakita niya na sira na yung iba naming upuan. Diba? Thank you. Palit ako na ng siopaw. Well na mga kabers, kain muna tayo. Sino nagsaing nito? Kahapon, hindi luma yan eh. Kayo. Kaya nga. Kayo. Hindi ko alam, baka yung si Sam. Basta pag medyo matigas, si Sam nagluto niyan. Kasi, si Sarap Sam, na eh. 1:1 si Sam eh. Kung ilan takal yung bigas, eh hindi yung takal ng tubig. Ako kasi pag nagsayang ako, hindi ko nagagamit takalan. Old ways. Ito. Old school yung ginamit. Yung daliri, yung pasukat. Mga kabers, kakain muna kami.
Maraming salamat sa panonood. Nag-snow. Wala nang snow mga kaberks. Thank you sa pagsama sa akin sa vlog mga kaberks. Dito ka natatapusin yung vlog ko. So please subscribe, like, and share mga kaberks. Kita mo nag-snow. Kitos. Tingnan nyo. Milon ng snow mga kaberks. Ayun o. Kita nyo. Ay, hindi nila makikita kasi yung ano. Kita nyo ba? Ay, hindi masyadong kita mga kaberks kasi maliliit pa eh. Nag-uumpisa pa lang bumagsak. Yun. Mamaya yan pag-uwi ko. Maano na yung So, hindi makapal. na naman ako makakapag-bike. So ayun mga kaberks, please like and please subscribe, like and share. Bye-bye. Kitos!